Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay magkakasama ngayon pong unang Merkules ng gabi ng July. Salamat sa kalakasan na kanyang pinagkaloob. Salamat din sa pagkakataon muli na tayo po ay sama-samang magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon, mag-aaral ng kanyang salita at ating pong ipapanalangin ang mga prayer concerns ng bawat isa. Nawa sa gabing ito, ang aking pong panalangin, ang bawat isa po ay handa na muli napakinggan ang salita ng Panginoon. At nawa sa patuloy po nating pakikinig ng kanyang salita, lalo na tuwing Merkules po ng gabi sa ating pong MP3, ay mas lalo pong nakikita natin ang kahalagahan ng pananalangin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya buksan na po natin ang ating mga Bibles sa Psalm chapter 12 verses 1 and 2. Psalm chapter 12 verses 1 and 2. Ang sabi po dito, "Help, Lord, for the godly are no more. The faithful have vanished from among men. Everyone lies to his neighbor. Their flattering lips speak with deception." Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ang araw na ito, ang gabing ito ay inyo pong ginawa para sa amin. Salamat po sapagkat kung iisa-isahin namin ang mga pagpapalang patuloy nyo na binibigay sa amin, ay tunay po Panginoon, ito ay sapat para kami ay patuloy na magtapat sa inyo. Huwag kaming mag-alinlangan sa inyo po Panginoong mga pangako at sa inyong katapatan sa amin. At ito rin po ay dahilan para patuloy naming pag-aralan pa ang inyo pong salita. Kaya sa gabing ito, sa amin muling pagtunghay, pag-aaral tungkol po sa pananalangin na buhat sa inyong salita, bigyan mo ulit kami ng panibagong leksyon, panibagong panuntunan, upang ito po, Panginoon, ay magamit namin sa amin pong buhay. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po sa atin ang nahihirapan na humingi ng tulong. Isa po ba kayo doon? Ano po? Kailan po kayo huling humingi ng tulong? At sa mga nahingan dito ng tulong, kayo po ba ay madaling hinga ng tulong? Kailan po kayo huling tumulong? Ano po ang inyong naramdaman? Ano po ang inyong nararamdaman every time na kayo po ay tumutulong? Ang sabi po ng psychologytoday.com, ang tatlong dahilan daw po kung bakit nahihirapan ang mga tao na humingi ng tulong ay ang una, they don't want to be a burden, no? Ayaw nila na maging pabigat, di ba? Kaya marami sa atin ang nagtitiis na lang, no? Pinagkakasya na lang kung ano ang meron. So, yun po ang unang dahilan, no? Ayaw nating maging pabigat sa mga tao, lalo tigit sa mga pwedeng hinga ng tulong. Ang pangalawa po, hindi lamang they don't want to be a burden. Secondly, they don't want to be vulnerable, no? Ano ang ibig sabihin po nun? Ayaw nila na magmukhang kawawa, no? Ayaw nila na magmukhang walang kayang gawin. Okay? 'Di ba? Pagka humihingi ka ng tulong, ang ibig sabihin nun ay hindi mo kayang gawin yung ginagawa mo, na parang ang dating ay mahina ka or kulang ka sa kakayahan. Kumbaga yung pride, no, ay umiiral sa atin, no? Ayaw nating magmukhang kawawa. And then ang pangatlo daw po na dahilan, hindi lamang they don't want to be a burden or they don't want to be vulnerable, but ang pangatlo, they don't want to be rejected. Okay? Siguro ito yung pinaka mahirap, ano, yung talagang siya lang yung pinag-iisipan mo na makakatulong sa'yo, no? Siya lang yung iniisip mo na pag-asa mo na mahihingan mo ng tulong. Tapos nung humingi ka ng tulong sa kanya, bigla niya sinabi na wala akong may tutulong sa'yo. Hindi kita pwedeng matulungan. Di ba? Ang sakit sa tenga noon at talagang ang sakit din sa pride noon. So ito daw po ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nahihirapan na humingi ng tulong. Ito rin po ba ang inyong mga dahilan? In fact, sa ating mga Pilipino, meron ding isa pa, ano, na dahilan bakit ayaw natin humingi ng tulong. Ayaw natin na magkaroon ng utang na loob, no? Sapagkat yung utang na loob, hindi mo alam kung kailan yun mababayaran, no? Ang dami mo nang naipalit, kaya lang talagang minsan pagka yung humihingi ng tulong ay tumulong sa'yo before, lagi niyang binabalikan yun. Kaya maraming mga tao, no, ganun din sa atin po mga Pilipino, ang nahihirapang humingi ng tulong. Although,
may mga tao rin talaga na hindi ito problema sa kanila. Basta kailangan nila ng tulong, sila ay humihingi ng tulong. Sa isang banda, maganda rin po yung talagang ikaw ay independent, no? Yung kumbaga gumagawa ka ng paraan, gumagawa ka ng diskarte, no? At yan ay nakakatuwa sa atin pong lipunan na pagka ikaw ay kaya mo na yung ika nga na tumindig sa sarili mong paa. Ngunit ang problema po, pagka hindi mo po ito na balanse, no? Even sa Panginoon ay hindi po tayo humihingi ng tulong. Ano po? Nakakalimutan nating humingi ng tulong sa Kanya. At sa gabing ito mga kapatid, kung meron po na dapat tayong laging hinga ng tulong, ayun po ay ang Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, yung lakas, yung karunungan, yung galing na meron tayo, ang Diyos po ang nagbigay nito. At yung mga opportunities na nakakaharap natin, nakakasalamuhan natin everyday, ang Diyos din po ang nagbukas noon. Kaya mas maganda sa buhay po natin na lagi po tayong humihingi ng tulong. At dito po sa ating pag-uusapan ngayon pong gabi, ay makikita po natin yung dalawang dahilan kung bakit si Haring David ay humingi ng tulong sa Panginoon. At ako po'y naniniwala na itong dalawang dahilan ito ay atin din pong makikita sa atin din pong kapanahunan. Kaya pinamagatan ko po ang atin pong mensahe ngayong gabi, asking for God's help. Asking for God's help. Paghingi ng tulong sa ating Panginoon. At alam po ninyo, pagka ikaw ay humingi ng tulong sa Panginoon, huwag mo nang isipin itong tatlong dahilan bakit ayaw humingi ng tulong ng mga tao. At yung pang-apat pa sa ating mga Pilipino. Tandaan po natin mga kapatid, pag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, hindi tayo magiging burden sa Kanya. Gusto nga niya yun na humingi tayo ng tulong sa Kanya, sapagkat siya ay napakalakas, siya ang pinanggagalingan ng lahat, siya ang may-ari ng lahat. Kaya, kung meron tayong reliable na pwede hingan ng tulong, yun po ay ang Panginoon. Hindi rin po natin kailangang isipin, na sa ating paghingi ay magmumukha tayong kawawa, Hindi po, sapagkat ang Panginoon, ang sabi niya, mas malapit siya, sa mga broken-hearted, mas malapit siya sa mga vulnerable, sa mga kawawa. Okay? So, sana ito ay hindi natin maisip, na tayo magmumukhang kawawa sa harap ng Diyos. At ito pa, pagka tayo hingi ng tulong sa Panginoon, huwag nating isipin that the Lord will reject us. Sapagkat, sabi ng Panginoon, sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which you know not. So, ang ibig sabihin, anytime na ikaw ay tumawag sa Panginoon, sasagutin ka niya, papakinggan ka niya. At meron pa siyang additional na mga isasagot doon sa mga hinihingi mo. Di po ba? Napakaganda kung ang Panginoon ang hihingan po natin ng tulong. Kung tayong lahat ay matututo, na laging humingi ng tulong sa atin pong Panginoon. At dito po sa Psalm chapter 12 verses 1 and 2, ayon po sa mga Bible scholars, marahil ito daw po yung panahon na hinahabol ni King Saul si David, sapagkat yun nga nagseselos, itong si King Saul kay David, sapagkat ang kanta ng mga tao ay napatayin David ang 10,000s, pero si Saul ay thousands lang. Okay? Ibig sabihin, mas marami accomplishment itong si David. And because of that, itong si King Saul, siya ay nagalit, at gustong patayin itong si David. At ang nakakalungkot sa pangyayaring yun, walang gustong kumampi, walang gustong magtanggol, kay David. Kasi takot silang lahat sa hari. Kaya sa puntong ito ang kanyang ipinanalangin. Ang sabi niya, help Lord, for the godly are no more, the faithful have vanished from among men, everyone lies to his neighbor, their flattering lips speak with deception. Sa mga talatang ito na atin pag-aaralan ngayon pong gabi, may dalawang dahilan kung bakit humingi ng tulong si David sa Panginoon. At ganun din po, pag nakita rin po natin itong dalawang dahilang ito,
Sana huwag tayong mag-atubili, huwag tayong magdalawang isip na humingi ng tulong sa Panginoon. Ang una na makikita po natin na dahilan bakit humingi ng tulong si David, no? Sa ating pong Panginoon, una, because of the absence of the godly, no? The absence of the godly. Ang sabi niya dito, "Help, Lord, for the godly are no more, the faithful have vanished from among men." Yung mga makadiyos, yung mga tapat ay nawala na. Okay? Ang ibig sabihin po nung godly dito, ito po yung mga merciful, kind, no? Who loves justice and followers of the Lord. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng godly at saka nung faithful dito. At ang nakakalungkot, itong mga taong ito, no, ay nawala na. Hindi ibig sabihin namatay na sila, kundi ayaw nilang tumulong kay David, no? Na kung babasahin nga po natin yung buhay ni David at yung contrast nila ni King Saul, makikita natin na ang dapat ipagtanggol ng mga taong ito ay si David, sapagkat wala naman siyang ginawang mali, wala naman siyang ginawang masama, di po ba? Kaya lang sila po ay nawala. Ang ibig sabihin po nung absence diyan or no more, nung sinabi dito ni David, or they vanished from among men, ang ibig sabihin po nito, hindi na nga namatay sila, kundi they were silent, no? They were afraid, they were blinded. Okay? So ang ibig sabihin, sila po ay nanahimik, no? Sila po ay natakot, at sila po ay nagbulag-bulagan, sila po ay nagbingi-bingihan. Kumbaga nung marinig nila na kailangang patayin itong si David, no? Walang pumigil sa hari. Wala ni isa na nagsabi na, "Hey, bakit natin papatayin yan?" No? Wala naman niyang ginawang masama. In fact, puro kabutihan ang ginawa niya. Pinagtanggol na tayo, no? Sa mga Philistines, no? Siya ang pumatay kay Goliath, no? Nung panahon na tayong lahat ay takot na takot. At feeling natin hindi natin kayang talunin sila. Pero nanindigan itong si David. Okay? So walang nanindigan for David. And that's the reason why David asked for help, no? Sapagkat yung mga inaasahan niya, no, na magtatanggol sa kanya ay wala. At yung ibig sabihin naman po dito ng godly, no? Hindi ibig sabihin ito ay mga perfect people, no? Kundi ito ay yung mga tao na, yun nga, they love justice, no? Kung sila man ay magkamali, no? Hindi sila nagpapatuloy na nagkamali. Kumbaga, nagkamali na ako. Hindi na ako gagawa ng tama. Magpapakasama na ako. Hindi yun. Itong mga godly dito at yung faithful. No? Ang ibig sabihin, every time nagkakamali sila, bumabangon sila at ginagawa ulit yung tama. Okay? Nakuha niyo po ako. So, ito yung mga hinahanap ni David. No? Not the perfect people, but those people who choose justice, those people who choose kindness and mercy. At yun po ang kailangan sa panahong ito ni David. Kaya lang wala nga sila. Kaya humingi po siya ng tulong sa Panginoon. Na-realize ni David, no, na sa mga ganitong pagkakataon, wala siyang pwedeng hinga ng tulong kundi ang Panginoon lamang. At ngayong gabi mga kapatid, may mga panahon po sa buhay po natin na yung mga inaasahan natin na tutulong nga sa atin, na dadamay sa atin, na magpapalakas sa atin, no, ay wala. At ang worst pa ay ganito, yung mga pinagkakatiwalaan natin mga tao, yun pa ang magsasamantala, yun pa ang aabuso sa atin. Di po ba? Pero salamat sa instruction ito, salamat po sa dahilang ito ni David, no, na pagka nung naranasan niya yung ganung pagkakataon na parang mag-isa na lang siya, iniwanan na siya ng mga inaasahan niya, ang Diyos ay naandyan. No? Pwede niyang hingan ng tulong anytime sapagkat ang Panginoon, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo papabayaan. Ngayong gabi, ganun din po. Gustong ipaalam sa atin ng kanyang salita. Sa panahon na feeling natin mag-isa na lang tayo, wala nang nakikinig sa atin, wala nang parang kumakalinga sa atin,
wala na tayong mahinga ng tulong, no? Kumbaga ay parang na-trap na tayo, we can always look up, no? Lagi po tayong pwedeng tumingala at humingi ng tulong sa ating Panginoon. At ito po ang assurance ng Panginoon, He will always help us. Okay? At bakit niya pinag-pray itong mga ito? No? Bakit niya sinabi sa Panginoon na wala na itong mga faithful and godly people na ito? Ang desire ng kanyang heart ay magising ulit ang mga taong ito. No? Makita nila, ma-realize nila na dapat tulungan nila itong si David. At sa panahon din natin ngayon, mga kapatid, tayo po, mga niligtas ng Panginoon, tayo mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Nawa tayo po ay magtulungan, magdamayan, magpanalanginan, no, sa isa't isa. Lalo na kung may mabigat na problema o pinagdadaanan ang atin pong mga kapatiran or tayo, no po? Napakaganda na tayo po ay nagdadamayan, no, nagtutulungan, nagpoprotektahan. Ang sabi nga dito sa Galatians chapter 6, verse 2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So, magpasanan kayo ng kabigatan ng isa't isa. Dahil sa pamagitan nito, masusunod natin ang utos ng Panginoong Jesucristo. So, mga kapatid, ngayong gabi, hindi tayo malulugi, no? Kung tutulong po tayo, poprotektahan natin ang isa't isa. At kung sakali sa gabing ito parang wala kang pakialam or feeling mo wala kang pwedeng maitulong, yun ang dahilan kung bakit kailangan humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Because many times, dahil sa kaguluhan ng mundong ito, no, yung atin pong mga mata ay natatakpan, no, na kailangan nating humingi ng tulong para tanggalin ng Panginoon yung takip sa ating mga mata, na marirealize po natin na meron pala tayong mai-contribute, no? Meron pala tayong pwede, na marirealize natin na meron pala tayong pwedeng ma-contribute. Hindi ko po malimutan noong nagkasakit yung akin pong pamangkin, ano po, nagkaroon po siya ng leukemia, at yung akin pong mga kapatid, ang dami nilang mga pera na kinontribute, no? Sapagkat sila po ay nasa abroad, kumbaga ay meron silang extra money. Ngayon, ako, sabi ko, ano kayang maitutulong ko? Wala akong ganong kalalaking halaga para maitulong. And then I prayed, no? I asked the Lord, no? Lord, paano ako makakatulong? And then, ipinakita sa akin ng Panginoon na pwede mong labhan yung kanilang mga sinuot sa hospital kasi almost 3 months po sila. So, I asked them, no? O, pwede bang ako na maglaban nung mga marurumi yung damit? At very thankful po yung ate ko. No, talagang, uy, salamat, naisip mo yan, no? Sabi ko sa kanya, ang Diyos ang nagbigay sa puso ko niyan, no? Wala kasi akong may tutulong na finances, pero sa mga ganitong paraan, lamang ako makakatulong. Bagamat kinuha na ng Panginoon yung aking pamangkin, pero yung mga simpleng bagay na yun, no po, if you ask the Lord how you can help, ipapakita niya kung papaano. Hindi kailangan katulad ng iba ang paraan ng pagtulong mo. Merong ibibigay na paraan ang Panginoon kung paano ka tutulong. So, ang point ko po ngayong gabi, nawa sa panahon po ng kagipitan at pangangailangan, no, sana magkaroon po tayo ng willing heart to help. No? Sana hindi po tayo kasama dito sa pinapanalangin ni David, no, na yung mga mabubuting tao, no, yung mga maaawain, matutulungin ay nawala na. Sana tayo po ay laging present. At sa gabing ito rin po ang paalala sa bawat isa. Tayo po ay ilaw ng sanlibutan ito ayon po sa Matthew chapter 5. At nakakalungkot po kung ang ating pong buhay ay walang liwanag sa kabila ng tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Nawa sa ating tahanan, sa ating school, sa ating pong mga trabaho, po, ay makita yung liwanag sa ating pong buhay na dulot ng Panginoong Jesucristo, who is the light of the world. Nawa makita ng mga tao yung liwanag sa pamamagitan ng ating pagsasalita,
sa pamamagitan ng ating pong pagkilos, no po, at lalo tigit sa ating pong pagtulong. Okay po, so nawa ay nakita po natin ang kahalagahan nitong dahilan kung bakit humingi ng tulong itong si Haring David sa Panginoon, because of the absence of the godly. Sana hindi po tayo maging absent, or kung absent man tayo sa panahong ito, sana po ito ay manggising sa atin, no, ma-realize natin na kailangan kong manindigan, kailangan kong maging ilaw, kailangan kong maging halimbawa, kailangan kong tulungan ang mga kapatiran. Okay po? So yun ang una. Ang pangalawa po, hindi lamang the absence of the godly. Ang pangalawang dahilan ba't siya na humingi ng tulong sa Panginoon is because of the presence of the wicked. Okay? The presence of the wicked. Ang presensya ng mga masasama. Ang sabi dito sa verse 2, everyone lies to his neighbor, their flattering lips speak with deception. Okay, tandaan niyo po ito mga kapatid. Pag nanahimik ang mga godly, no, sigurado yung presensya ng mga wicked, no, ay lalago, no. Sila ang mag-iingay, no. At ano ang kanilang ipag-iingay? Mga kasinungalingan, no, mga pandaraya. Yung word na flattering dito, flattering lips, ang ibig sabihin po daw nito ay double heart. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng double heart? Ayon po kay Charles Haddon Spurgeon, ang ibig sabihin daw po ng double heart ay you say something but you mean another thing. Okay? So, kumbaga ang gusto po nga sabihin po ni David dito na flattering heart, flattering lips, ay yung gusto mong, ang sinasabi mo ay kung ano yung magugustuhan ng ibang mga tao. Yung hindi nila ikakagalit o ikaka-offend. Di po ba? Meron pa ngang sinabi si Spurgeon na no heart is a wonder, but a double heart is a monster. No? So, mas matindi daw po yung dalawang puso kaysa walang puso. No? Sapagkat, yun nga, pangloloko lang ang gagawin nito. No, parang isang tindera, no po. Hindi naman lahat, no, pero may mga tindera na ganito. Ewan ko na naranasan niyo na kayo ay nagsuot ng damit, no, na kayo pumunta sa isang tindahan ng damit, no? Nagsukat-sukat kayo at nung tinanong niyo kung bagay ba sa akin ito, ang sabi ng mga tindera ay, "Yes, bagay po 'yan. Ang ganda po. Ang gwapo niyo po. Ano, nagmukha kayong bata." No? Bagay na bagay sa inyo yan. Kaya lang sabi nung iyong mga kasama, hindi bagay sa iyo. Ano? At ikaw din sa sarili mo, alam mong hindi bagay. Pero yung tindera, no, ay iba ang kanyang sinasabi. No? Of course, para bumili ka, kaya sinasabi yun. So yun ang ibig sabihin ng flattering words, no, or flattering lips. Yung hindi ka nagsasabi ng totoo. No? At mga kapatid, ang pinanggagalingan ng katotohanan ay tayo pong mga mananampalataya. The moment na mawala tayo, manahimik tayo, no, maging absent tayo, then wickedness will flourish. No? The deception will flourish. Okay? Ayon nga sa isang kasabihan, darkness is not the opposite of light, but darkness is the absence of light. Okay? So, ano po ang ibig sabihin noon? No? Kaya po madilim ang sanlibutan sapagkat tayo pong mga mananampalataya ay hindi nagniningas. No? Hindi po tayo nagiging ilaw ng sanlibutang ito. Kaya sa gabing ito mga kapatid, yun nga po, pagka tayo manunood ng TV, pagka tayo po ay makikinig ng mga balita, talagang kabi-kabila na ang kasamaan. Napakatindi. Ano po? Pero alam niyo po ba, pwede natin yang mabawasan. Okay? Sa papaanong paraan, sa pamagitan po ng pagliwanag po natin. At yan po ang dahilan ba't humingi ng tulong si David sa Panginoon. No? Sapagkat ang dami na ng mga sinungaling at mga mandaraya. No? Pinanalangin niya ito, no, para ipakita sa ating lahat kung anong sitwasyon.
At kung anong sitwasyon nila noon, yan din po ang sitwasyon ngayon. Di po ba? Parami na ang mga mandaraya at parami na rin ang mga tahimik na mga mananampalataya. Kaya sa gabi ito, ang hamon ko po sa bawat isa. It's about time na tayo po ay manindigan. It's about time na tayo po ay magsalita. At sabihin natin, ano ba ang sinasabi ng Bible sa mga issues, no, na kumakalat sa atin pong kapanahunan. Mga kapatid, basta't ang isang paniniwala na itinuturo ay taliwas sa salita ng Diyos, no? Sana wag nating hayaan na tuloy-tuloy na ito ay ituro, no? Tuloy-tuloy na ito ay itanim sa puso't isipan ng bawat isa. Kundi tayo po'y manindigan, ipakita natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, meron po tayong dalawa na nakitang dahilan bakit kailangan nating humingi ng tulong sa Panginoon, no? Katulad ng ginawa ni Haring David. Because of the absence of the godly and the presence of the wicked. Kung tayo po ay mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay magliliwanag. Atin pong tatalunin ang kadiliman sa mundo pong ito. At mangyayari lang yan if we will ask the Lord for help. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa panalangin ito ni Haring David. Salamat po na sa kabila ng wala siya nakikita na tutulong sa kanya at ang mga masama ay parami ng parami, ay siya po ay humingi ng tulong sa inyo sapagkat ikaw lang talaga ang makakapag-ayos ng anumang gulo na amin pong nararanasan. Kaya Panginoon, turuan mo ang aming mga puso. Huwag matakot, huwag mahiya, huwag mag-alinlangan na humingi ng tulong sa inyo. Panginoon, kung may ilan sa amin dito na para bang maraming mga iniisip at sanay na hindi humingi ng tulong, lalo tigit po sa inyo, sana po'y baguhin mo ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso. Naway baguhin ang inyong mensahe, ang kanyang paniniwalang yun. Nawa sa lahat ng mga pangangailangan namin, lahat po ng kagipitan, kami po ay laging humingi ng tulong sa inyo sapagkat yan ang inyong utos sa amin, yan Panginoon ang gusto mo na gawin po namin. Kaya Panginoon, salamat po sa paalala, sa kaaliwang ito na inyo pong ipinarinig sa amin buhat sa inyong salita. Sapat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.